Kuya, kaya ba kami niyan? Di yan bibigay? Akala mo isla, akala mo nasa dagat tayo ngayon, pero nasa lawa tayo. Marami na ako napuntahang magandang lugar sa Pilipinas, pati na rin dito sa Mindanao. Pero ngayon lang ako nakapunta dito sa pinakamalalim na lawa sa buong Pilipinas. At nandito ako ngayon. At titingnan natin, hindi lang ang ganda nito, pati na rin kamusta na ba ang sitwasyon ng lugar na to. So, samahan niyo ako. Kinontak ako ng Society for the Conservation of Philippine Wetlands Incorporated para magsagawa ng dokumentaryo dito sa lugar at napili kong puntahan ng Lake Mainit. Ito lang naman ang mapa ng Pilipinas pero nagkalat pala ang mga wetlands dito. Ano nga bang wetland? Naturing na inland wetland ang Lake Mainit. Ito ay tumutukoy sa mga wetland na matatagpuan sa loob ng kalupaan malayo sa mga baybayin o dagat. Kabilang dito ang mga anyong tubig gaya ng mga lawa, ilog, latian, sapa, freshwater, marshes, at swamp forest. Nung nagbike ako dito, nadaanan ko tong Lake Mainit. Kung titingnan mo sa mapa ng Mindanao, ganito lang kaliit ang Lake Mainit. Gusto ko makita yung palibot ng mapa ng Lake Mainit, kaya naisipan kong why not mag-loop dito. Pero gamit natin yung sasakyan. From Siargao, nag-ferry ako papunta ng Surigao City. Nag-rent lang ako ng motor dito. Yeah, so I am back here in Surigao City. Ulo ng tubod. Doon mo madaanan yung barangay Magpayang. Magpaya. Oh, crossing yun, crossing. Hindi ba mawaya? Hindi na ka hindi ka na maligaw. Hindi na ako mawaya. Wala pa lang helmet. Medyo maulan-ulan nga ng time na yun. Nandito ako ngayon sa kalagitnaan ng Surigao del Norte, Surigao City. Pupunta lang akong Lake Mainit pero ngayon umuulan na ng malakas. Hindi naman ako takot sa ulan pero may mga dala akong laptop na hindi siya totally waterproof. And yeah, I think it's gonna be 1 hour drive from Surigao City. Tingnan natin. Yak, maglupad-lupad to. Bili. Pagpila. Natatandaan ko, 3 years ago, I cycled here, kakabagyo lang ng Odette. Ang ganda talaga ng makasada dito sa Surigao. Nandito na ako sa Barangay Badaas sa Claver. So, liliko lang ako papunta dito sa Tandagata to. I think papunta akong Butuan ngayon. Parating na ako dito sa Mainit, town proper. Dati nga kinaya ko magbike hanggang Tawi-Tawi. Ano pa naman yung 1 hour drive, diba? So yun, papahinga lang muna ako dito. Nag-book lang ako ng nearby accommodation. I was supposed to do camping dito sa Lake Mainit, but I cannot find a good spot and medyo rainy day ngayon para mas konti lang din yung dadaling kong gamit. Kung nandito ka na sa Mainit, meron din silang hot spring dito ang Mapaso Hot Spring, pero hindi na ako nakapunta dito. So kung gusto niyo magpainit, yeah, meron silang natural hot spring dito. Nahati lang naman ang Lake Mainit sa 4 na munisipalidad na nakapalibot dito. Tinatawag itong Lake Mainit na ibig sabihin ay mainit sa Bisaya pero apparently hindi pala talaga mainit ang lake. Tinatawag itong mainit dahil nasasakop ito ng bayan ng mainit na napapalibutan ng mga hot springs sa lugar. Ang pinakamagandang oras para masilayan mo ang ganda ng Lake Mainit ay sunrise. At dito makikita mo na yung mga mangingisda na maagang malabas para maghanap buhay since ito na rin yung pangunahing hanap buhay nila. Kilala ang Lake Mainit bilang isa sa mga pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng ilang mamamayan na nakatira malapit dito. Ang lawa ay nagsisilbing tahanan din ng isda na endemic lamang sa Pilipinas. Pinagkukunan din ng tubig ng ilang lokal na komunidad ang Lake Mainit para sa kanilang mga sakahan. Malaki ang importansya ng Lake Mainit sa mga mamamayan dahil ito ay source ng kanilang pangunahing hanap buhay. Mayong buntag. Buntag, ma'am. Ano pong pangalan nito? Ako para si JC Cabalan. Kamusta po kayo? Okay lang, ma'am. Marami po kayong nahuli ngayon. Kunti lang ngayon, ma'am, kasi ngayon na season ng tanghina talaga dito, ma'am. So usually, anong ba yung season niya? Yung tanghuli, mga May, May. June. Tapos ito na po yung pangunahin yung pinagkakakitaan. Ito na po. Ilang years na po kayong nangingisda? Mga 20 mahigit na siguro, ma'am. 20 mahigit. So sa 20 years po ba napansin nyo na dati sobrang dami yung nahuhuli tapos ngayon nababawasan na? Oo, ma'am. Kasi noon, kahit yung panghuli mo ng isda, hindi gaano kataas. Tapos yung volume ng isda, mahigit isang box. Ngayon, halos 7 kilometers na yung namin, tapos konti lang. Konti lang. Tapos, minsan marami, kinabukasan, wala na naman.
Mayroon nga sa amin na huli ngayon, 4 lang na piraso. Noon, hindi ka isang lang, pinakababa na yung 10 kilos. Medyo konti na, marami na kasi mga huli ng isda, ma'am. Hindi katulad noon, konti lang kami. Yung lada, yung sa gabi, ma'am, na nag-iilaw dyan sa laot. Ito, tawag yan sa amin dito, bayanak. Bayanak. Ito. Tapos Ito, yung mga bentahan yan sa palengke. Ano na to? Pag 20 na, ma'am. Ito, tilapia. Tilapia. So yan yung pinakamarami dito. Oh. Di meron pa, mayroon tinatawag namin bugwan, karpa. Kahit dyan lang, makikita mo na may mga isda na tumatalon-talon. Ngayon, sa dami kasi ng huli. No? Kami, mga dayo pa yung iba, pumunta sa amin dito. Pinakamalalim yan, ma'am, yung sentro ng San Roque at saka Bunga, yung sa gitna. Doon yung pinakamalalim. Oh, yung pinakamalalim. Mas malapit dito. Sa dito po. Dito kayo sa Matinaw pupunta. Matinaw. Yung tagboy. Kasi pwede daanan naman dito, ma'am. Dito po. Highway, punta daw. Sabi kanina ng lokal, yung daan daw dito, lahat, sementado, smooth, biglang may pasabog. Hindi pa pala gawa yung daan dito pag nilop mo yung buong Lake Mainit. Hindi naman daw masyadong mahaba yung off-road dito. Meron kaming dinaanan doon na kinakailangan tumawid ng ilog. Thankfully, hindi maulan ngayon, kaya kinaya naman ng kotse. 300 meters na off-road. So, meron ako nakita sa map, yung mainit sandbar, pero it turns out, ganito naman na pala yung dulo ng kalsada. So, hindi natin mapapasok yung papunta doon sa sandbar. Before, pwede siyang mapasukan, pero ngayon tumubo na yung mga damo doon. Kung nakikita natin dito sa lugar ko, dito mismo sa lake, makikita natin yung sandbar. Pinaka-way para makapunta doon sa sandbar is sumakay kayo ng pump boats. It's around 30 minutes away from Mainit Town proper. Meron lang kami nadaanan dito sa Barangay Bunga. Nakita ko lang sa Google Maps itong Jolitos View. So, tingnan natin. I think 10 minutes trek going up. Actually, hindi na ata siya open. Kaya medyo matalahib na dito. Kitang-kita natin dito yung view ng Lake Mainit. So, ang dami pala niyang other side. But unfortunately, dito sa Jolitos kasi hindi na pala siya open. Pero may mga dito, iba't ibang picture-taking spot. Yeah, side trip lang. Kala ko makakapagkape kami dito, pero close na pala siya. Nandaanan namin tong San Pablo Habonga Hydropower Corporation. Power siya ng kuryente. And yun, 2013 pa nila to natayo. Naanay Dalan diri, ito kami ngayon sa Barangay San Pablo dito sa Habonga. At gawa na nga pala yung daan dito. Nakapag-power siya ng maraming komunidad dito sa lugar na to. Isa rin sa pinakamalaking natulong ng lugar na to, itong hydroelectric power plant na tinayo nila dito, is not just for it to produce electricity among the communities here, but also to prevent flood. Saan po kayo? Brandi ko po yung Trinay kong pumunta sa munisipyo ng Habonga at kausapin ang mga opisyal upang mas makasagap pa ng impormasyon. Pero dahil sa short notice ay hindi ako napaunlakan. Ngunit nakausap ko si Sir Daryl Gamot, ang head ng Sentro Mainit. Kasi originally yung lake, isa lang yung labasan, yung Kalinawan River. Kung nag-operate na po yung hydroelectric power plant, parang naging dalawa na yung labasan ng tubig po galing sa lawa. Malaking amount or volume ng tubig lumalabas araw-araw. Ang nangyari po, yung level ng tubig sa lake ay mabilis na bumaba. Ang wetland ecosystem ng lawa ay tumutulong sa pag-imbak ng carbon dioxide na mahalaga sa paglaban sa epekto ng climate change. Dahil din dito, meron ding mga dumadayong migratory birds from other countries tuwing taglamig para makahanap ng mga pagkain gaya ng wild ducks, herons, and kingfisher. Naghanap kami ngayon dito ng pwedeng masakyan na pump boat para mapuntahan namin yung part na merong bato doon sa gitna. Tsaka dito mo rin daw matatagpuan yung pinakamalalim na part ng lake. At yun, sana may makita kaming bangka. Ito rin yung isa sa pinakamalaking natulong ng wetland, which is itong lake na nasa harap ko ngayon. Itong Lake Mainit. Ang daming mga bird species na namumuhay dito because of this. Saan yung bato dyan, kuya? Ayun. Saan? Yung nasa gitna, nakalutang? Oo, nakalutang. Saan yung pinakamalalim na part ng lake? Sa sa Bunga. Bunga. Sa bunga na daanan na namin. Kuya, kaya ba kami niyan? Di yan bibigay? Marami na kasing bumigay eh. Char lang. Saan ako tatapa, kuya?
Ma'am, sir. Isa sa pinaka-dominant na pollution contributor sa lake ay ang basura po. So galing sa mga ilog sa upstream na napupunta sa lawa. And bawat sulok merong tinatagong ganda. Ayun, kung nakikita nyo dito yung mga community, ang daming mga fisher. So ayan, nagbangka kami papunta dito sa hydroelectric power. So kung nakikita nyo, nandito mismo sa likod ko yung hydroelectric power na kakagawa lang. Pero meron din lang ako nakausap kanina na since malaki nga yung natutulong niya, naka-apekto rin siya sa mga mangingisda na nabawasan yung pangingisda nila dahil din sa nadulot nito. So dito pala sa part ng lake, marami ring naninirahan. So maraming nagre-rely ng kanilang pamumuhay dito mismo sa lake. Pero yun nga, at the same time, kaya rin giging polluted yung lugar dahil din sa mga taong nagtatapon ng basura sa lake, which is nakapekto sa mga isda. At marami na rin mga divers ata yung sumilip dito before para makita yung lalim. Meron lang kami pupuntahan doon na batuhan at titingnan natin kung anong meron doon. I think around 35 minutes. Ang lawang ito ay may lalim na humigit kumulang 223 metro at tinuturing na isa sa pinakamalalim na lawa sa buong bansa. Pagdating sa sukat, ito ang 4 na pinakamalaking lawa sa buong bansa. Sabi ko kay Kuya kanina, dalhin mo ako dun sa bato. Pero hindi niya sinabi kung nasan itong bato. Nandito pala tayo ngayon. San Roque, Kitcharao. At tinanong ko si Kuya kung anong tawag niya dito. Bato daw. Oo nga, bato nga naman. Hindi ko in-expect na nasa Kitcharao pala to. So, mas okay kung dun kami dumaan sa kabila. Pero ngayon ako nakakita ng lake na punong-puno ng bato. At nakakagulat kasi meron ding puno dun sa taas. At kung makikita nyo, yung kulay ng bato is puting-puti talaga siya. Akala mo isla, akala mo nasa dagat tayo ngayon, pero nasa lawa tayo dito mismo sa pinakamalalim na lake sa Pilipinas. Napapaligitan tayo ng parang mga isla, pero ang nakikita natin ngayon dito sa likod ko is isa siyang punong-puno ng mga bato na nabuo na parang isla. At ang pinaka-nakakagulat is pinamumunuan siya ng mga puno. At ngayon ako nakakita ng ganitong klase ng lake na meron mismong mga batuhan sa gitna ng kawalan. Ang dami nagkalat na ibon dito sa lake, oh. Kung makikita nyo doon, dami nagliliparan. At hindi lang mga tao ang nakadepende dito sa lawa ng Lake Mainit, pati na rin yung mga endemic species kagaya ng mga isda, pati na rin ang mga ibon na nakikita natin right now. Ang daming langgam, oh. Sa Bisaya, yung langgam is tinatawag na ibon. Sa Tagalog, langgam yung kumakagat sa'yo. Sa kabila ng kagandahan nito, unti-unti na itong nasisira dahil sa polusyon. Abis na pangingisda at iba pang aktibidad ng tao, ang iligal na pagmimina at pagtatapon ng basura ay nagdudulot ng pagkalason sa tubig at pagkamatay ng mga isda. At ito rin yung mga rason kung bakit ngayon unti-unti nang kumukonte yung mga nahuhuli ng mga mangingisda natin. Kilala ang Lake Mainit sa pangunahing pinagkukunan ng kabuhayan ng mga mamamayan at ngayon maghanap tayo ng mga fisherman at kakamustahin natin kung kamusta na ba at marami ba silang nahuhuli dito sa area. Kamusta naman? Marami ka bang nahuli? Kahit pa naman, gamera. Gamera. Pero ngayon ba napansin nyo na ang mga nahuhuli nyo isda mas konti na compare before? Ang tubig sa una dito lang, yan. Mataas pa ang tubig. Oo. Ngayon pag-abot ng hydro, wala na Dati noon may tubig pa may to. tubig pa. Ngayon wala na. Ay, wala na. Ang mga tao dito nagkahirap-hirap na panginabuhi. Pangingisda lang. So, napansin nyo na before dati hanggang dito pa yung tubig, tapos may nahuhuli Ito, pa may kayo. mga isda dito. Ngayon, wala na. wala Dito na. lang mga isda. Dito na, nangitlog. Oh. Pero dati ba bumabaha daw dito? Oo, bumabaha. Bumabaha. Mag-Disembre. Pag December. Oo. Ngayon hindi na bumabaha. Hindi na Hindi mababaha. na. Simula nung nagkadam. Oo, hydro na. Kuya, magkano nyo ito binibenta sa sa labas? Ano sa Plasta Large? 150 pesos? Oo. Wow. Kung silang nahuli ditong ganito kalaking isda, binibenta daw nila 150 kilo doon sa palengke. Dako isda, dami ah.
Daghan! Dako, daghan! Para sa amin, may 50. Nadaanan ko lang tong tindahan nila dito sa Pilanga. Anong lugar na to, kuya? Sandoki. San Roque. Nadaanan lang ko lang tong tindahan ng mga bulad dito sa Kitcharaw. May amoy siya sa ilalim. Oo, nilagyan nila ng butas dito para maamoy natin kung okay pa yung bulad natin. So, meron silang, anong tawag dito? Pijanga, ma'am. Pijang. Pidyan. Anong pinaka-bestseller niyo? Ito, ang pijang. Pidyangan. So, mas okay to. Mas okay to. Bilhin. Pila dito, kuya? 100. 100. Tapos ito, 150. 150. Ano yung pinaka-bestseller niyo dito? Itong 100. Itong 100. Ito, Konti lang yan kasi sa dagat. Oo. Ito galing sa dagat, ito galing sa lake. Oo. Ah, wow. So fresh from the lake, ito yung pwede niyong bilhin dito. Ang natatagong yaman nito ay hindi lamang pinagkukunan ng pangunahing hanap buhay ng mga komunidad dito, kundi isa rin sa mga nanganganib na yamang tubig sa bansa na kinakaipoprotektahan ito sa panganib na pagkasira. Ang lawa ay mahalaga sa libo-libong pamilyang umaasa sa pangingisda para sa kanilang pang-araw-araw na hanap buhay. Ngunit sa panahon ngayon, ang Lake Mainit ay may kinahaharap na hamon sa pagpapanatili ng sustainability nito at pangunahing hamon ay ang polusyon. Ang mga wetland ay sensitibo sa kontaminasyon mula sa industriya at pagmimina. Ang climate change ay may malaking epekto rin sa lawa kung saan naapektuhan ang water balance at biodiversity nito dahil sa global warming. Tunay ngang isang yaman na nagbibigay buhay, kultura at kasaysayan ang rehiyong ito. Naway manatili tayong takapagngalaga ng ating kalikasan upang masiguro na ang lawa ng mainit ay magpatuloy na maging biyaya para sa mga susunod na henerasyon. Yan. So hindi pa dito nagtatapos. Marami pa tayong tutuklasing lugar dito sa Pilipinas. Hindi lang sa Pilipinas, pati na rin sa buong mundo. At samahan niyo ako ulit sa kasunod kong paglalakbay.